meron tayong pupuntahan, another rides na naman to. Sa video na ito, itutuloy na natin ang ating pinaplanong camping na hindi natuloy nung birthday ko. Kung saan nagbiyahe tayo ng total of 932 kilometers para makita natin ang ganda ng probinsya ng Aurora. Kaya tara, ano pang iniintay nyo? Samahan nyo muna ako dito sa panibagong adventure na gagawin natin at sa ating camping trip dito sa Aurora Province. Empty road beneath the wheels. Dust wind steals a faded. Hi guys, this is another day, another vlog. So yun, welcome back sa atin. Parang nakakalimutan ko na paano mag-vlog. Kasi sobrang tagal nung last na vlog ko dahil nga na-aksidente tayo. And then, this video is itutuloy na natin yung na-postpone na ating camping. Birthday camping sana natin, di ba? Last time, kaso na-aksidente tayo. But now, meron tayong pupuntahan, another rides na naman to. Mahaba-habang biyahe to. Isa to sa mga pinakamahaba kong biyahiin, guys. Kung last time nagpunta tayo sa Pagudpud, ngayon naman ang pupuntahan natin ay ang probinsya ng Aurora, kung saan madadaanan nga natin yung iba't ibang mga probinsya ng Pangasinan, Nueva Ecija at Aurora. At dadaan din tayo sa bundok ng Sierra Madre kung saan napakaganda at walang katapusang mga kurbada. At kung anong man nangyari, back to the video. Pupunta tayo sa Baler, Aurora. Ayun. Or pati sa Dingalan, guys. So, yeah, mga siguro 8 to 10 hours na ride. Depende sa takbo. But, since, chill ride lang tayo kasi kakagaling lang natin sa aksidente. And nakaprepare na ako. Magka-camping tayo dun, guys. Pakita ko sa inyo yung mga camping gears natin. Na-set up ko na. Napayos ko na rin yung motor kong na-aksidente. And yun yung gagamitin natin. And then, meron tayong surprise later na... Basta, surprise mamaya. Malalaman niya. So, pakita natin yung motor natin, guys. So, ito yung ating motor, guys. Kompletong-kompleto. Na para bang mag-ano tayo. Para bang pinalayas tayo, guys. So, ito yung mga canopy natin and tent. And then yung folding chairs. May tripod ako dyan. And then, yung mga iba kong gamit. Ito yung table natin. Tapos yung iba kong gamit, yung mga power bank, lutuan, nandito sa loob, guys. And then, meron pa akong dala. Meron pa akong nasa bag. Mga damit. Damit and mga pangligo, ganun. So, tara na, guys. Update ko kayo mamaya. Hi, guys. So, ayun, nasa second meet up na tayo sa Villasis, Pangasinan. Waiting na lang ako sa mga kasama natin. And then, kumain lang ako dito. Kumain lang kami. And guess what? Meron tayong bisita ngayon. Wait, pakilala ka naman. Nahihiyo. Meron tayong kasama, guys. May angkas ako. Dito tayo sa Villasis, Pangasinan. So, it's already 1 AM, guys. Bale, parang walang tulugan to na biyahe. And mga 3 hours na lang, makakarating na tayo sa sa Baler. Feeling ko naman maaga-aga tayo. And after natin puntahan yung mga tourist attraction kasi may mga listahan kami, so pupuntahan natin lahat yun. And then after nun is maghanap tayo ng campsite na pwede nating pag campingan. Driving slow through twilight haze, wandering in empty days. Cold wind rides the lonely track, leave the old ghost in the back. Pagkatapos nga ng 3 oras na biyahe ay narating na namin ang Maria Aurora. Malayo pa nga ang babiyahiin namin, kaya nagpahinga muna kami dito habang pinagmamasdan ang bulubundukin ng Sierra Madre na matatanaw mo rin ang Sea of Clouds. At nagkape lang kami dito, tsaka nagpahinga, nag-almusal, and then pahinga bago tayo magbiyahe ulit. Hi guys, so ayun, nandito na tayo sa... Saan? Saan na tayo? Maria Aurora daw, guys. So, nag-stop over lang kami dito. Ito yung lagi kong nakikita sa mga vlogs ng mga motor rider. Itong daan na to, guys. Itong one way na to. Ayan. Diretso lang yan. Lagi kong nakikita yan sa mga motovlogger. Ayan, nandito lang tayo. Merong parang stopover dito. Pwede kayong magkape and all. And tignan nyo yung view, guys. Napakaganda. Papakita ko sa inyo. Ganda ng view. Ganda ng view. Ganda ng view.
Tignan nyo. Papakita ko sa inyo. Wow. Ganda. Tignan nyo guys. Look at that. Guys, ayun yung view natin, no? Grabe. Ganda. Papakita ko sa inyo yung mga drone shots, guys. Pagkatapos nga namin magpahinga sa Maria Aurora ay dediretso na kami sa susunod naming pupuntahan. And grabe nakakapagod yung biyahe na to guys. And sobrang nakakapagod at sobrang layo. Pero lahat ng pagod na yan ay nawawala kapag nakikita mo yung sobrang gandang tanawin guys. As in, punong-puno ng mga gandang puno, bundok, and talagang matatanggal yung pagod mo. So ayun guys, papunta kami ng Kasiguran. So, doon tayo magte-tent pitching. And it's already 9:05 ng umaga. Wala pa tayong tulog, but look at this view, guys. Yun, no? Look at that view. Kahit nawala yung antok ko, legit. Sa sobrang ganda ng view. Ang ganda dito, guys. Para siyang para akong bumalik ng pagudpud. Ganun yung feeling. So, 83 kilometers pa guys going to Kasiguran. And 1 hour and 50 minutes daw ang estimated ng arrival natin. So, pupunta tayo doon. Siguro doon na tayo mag-tent pitching. But yeah, pahinga lang kami dito. Nagmerienda lang kami. Ito yung mga kasama natin. Yung mga naka-big bike. Tas ayun pa yung mga iba. Ayan. Hi guys, so ayun, nandito na kami sa anong site na to? Nakalimutan ko. So pakita ko na mamaya, check natin. Ito na yung ating motor guys. So ibababa ko lang yung mga gamit and then try natin ilagay doon yung motor para katabi natin guys. So wait lang, set up lang natin. Tuba na natin yung mga gamit. Diba? May video ka. Reaction. Violent reaction. Tahimik lang kasi ako dito. Over 10. Ano? Go. Ayan siya. Siyempre, kasama tayo sa kanya. Pero Ilocano ako. Ilocano? Ayan. So, may namit pa siya, guys. Ayun. Dito kami. Bale, nakahanap ng pwesto, guys. Take over ko muna si Von. Ito yung nahanap naming place. Spot. Sure. Okay. Guys, ang ganda ng spot na napili namin. Nahanap pala. Yeah. Ano to? Take over. So, ayun guys, kapili na kami ng spot. So, dito kami. Malapit lang sa beach. And then, medyo crowded lang kasi meron kami mga nakasabay na mga ibang riders. And then, ang bayad pala ng ating camping
ng tent pitching is 300 pesos. And may entrance fee sana na 50 per head, but sabi nung owner or caretaker ata yun is hindi na siya maniningil ng entrance fee. So 300 pesos na yung binayaran natin. And ito yung napili nating spot. And harap natin is yung beach. Nakuha ko na ibang gamit sa motor. And mag-set up tayo. First time natin magka-camping guys. Actually, hindi ako marunong. Hindi ako aesthetic Ba't yung iba nagka-camping ang aesthetic. Ang aesthetic nila mag-video. Ako hindi. First, set up natin yung ground sheet guys. Para malapag na natin yung mga ibang gamit. Help? Please help. Help. Pahaba ang dito Baba mo. Hi guys. As a first timer na camper, hindi marunong mag-vlog. So, yung next na setup naman natin guys is yung canopy. Actually, hindi ko pa na-open to since nung na-order natin. So, ngayon ko pa lang siya makikita kung ano itsura niya. But, dami niya palang poles. So, ito na yung nabili natin guys na canopy holder na pwedeng i-lock. Dito sa part na to ay tinatry namin ilagay yung canopy pero hindi namin mailagay na maayos dahil sobrang lakas ng hangin. Kaya nakapag-decide kami na wag na lang ilagay. First time ko magkaroon ng mga gamit na pang camping. Kaya medyo pahirapan pa rin yung pag-setup ko. Dahil hindi ko pa siya natatry sa outdoor. And nahihiya na rin ako dito mag-vlog kaya hindi ako nagsasalita kasi ang daming tao sa paligid natin. And una ko nga nilagay dito yung tent na tutulugan natin. And ang brand nga pala nito guys ay Nature Hike. Lahat pala ng mga gamit natin dito sa camping ay ilalagay ko sa description nitong video na to. Kaya kung gusto nyo, pwede nyo i-check sa description box. Pagkatapos nga namin mag-setup kanina ay natulog muna kami dahil nga itong biyahe na to ay wala pa kaming tulog sa sobrang layo. After nun, ito na yung ating setup kapag gabi. Hi guys, so ayun, kakagising ko lang. Sorry guys, parang medyo epic failed yung ating camping vlog kasi sobrang pagod ko na kanina and wala na akong energy mag-video ng mga pag-setup ng camping equipments namin. So as in, kasi guys, nag-start ako mag-drive kahapon 5 PM and then until kanina wala pa akong tulog. As in, buong araw akong nasa daan guys, nagda-drive lang. Kaya sabi ko, hindi ko na kaya mag-vlog. Kaya hindi ko na napakita sa inyo. But finally, this is our setup. Ayan. Hindi ganong kita but yeah, cute naman. Ayan ang ating camping setup. Nagamit natin yung mga Christmas balls. LED strips na ball lights. And then yung ating additional ilaw. Tapos meron din ako sa loob dito. And then yung ating power bank. Nag-charge na ako ng mga
mga gadgets ko. So ayun, tapos nang mag-prepare ng mga gamit, and then maliligo lang ako, and then later is magluluto tayo ng ating dinner. So nagdala lang ako ng ng rice, and then bumili ako ng corned beef sa labas tsaka egg. So siguro yun na lang yung ating dinner. Hindi na tayo bibili ng hindi na ako nakabili ng kung ano mang, alam mo yun, yung lulutuin talaga, kasi as in sobrang kapagod guys. Nasa kami, papakita ko sa inyo yung map. Andito kami, and andito kami sa kabilang side ng Pinas. So grabe, pero worth it yung pagod guys, kasi look at the view. Eh, let's go. Maligo lang ako guys, and then update ko kayo mamaya. Magluluto tayo. Hi guys, so ayun, nakaligo na tayo, and medyo nakabawi-bawi na ako ng energy. Mas naginhawaan ako kasi kanina sobrang grabe yung pawis. Naglalagkit na ako. And then ngayon, next naman natin gawin is magluto tayo ng ating dinner guys. Ayun. Tapos bumili ako sa tindahan ng ng corned beef. Ito na lang kakainin natin, dinner. And may rice din akong dala. Nagbalot lang ako ng rice. Mga 2 cups lang ata yun. So actually good for isang kainan lang, kasi ang plano ko sana kakain na lang kami somewhere sana dito, but I think walang mga kainan. So gano'n na lang, pang dinner na lang natin yun, and then hanap na lang tayo bukas ng mapag-breakfastan. So yeah, mag-prep lang ako guys ng ating dinner. So ayan guys, ito yung mga lutuan natin. May dala lang akong butane, and then yung ating cooking pot. So tsaka yung nabili natin sa Mr. DIY guys, na mga stainless na lagayan. So gagamitin natin. Pero hindi na ako nagdala ng plato guys. Nagdala na lang ng paper plate para hindi na hassle maghugas. So yun na lang gagamitin natin. And nagdala na rin ako ng disposable spoon, but the rest is eto, gagamitin natin pang luto. So tara, mag-prep lang tayo ng ating mga lulutuin. So ito, may dalawa tayong baso. Ito guys yung pinak ko na na bigas. Yung ice candy, yung plastic ng ice candy, para siyang ice candy. Pero bigas to guys. Tatlo yung dinala ko. Oh, di ba? Luluto natin yan. Magsaing tayo. Ayusin ko lang. Hello. Ito yung CR nila guys. Dito yung entrance. Ayan. Ayan. Ito yung area. Ang daming nagka-camping ngayon guys. Bili tayong drinks guys, tsaka makain dito sa May Storm. Sa labas na ito meron lang malapit na tinda. Ito yung name nung ating pinag-campingan. This one, Nonato Campsite. Dito sa Sitio Paraiso, Kasapsapan, Barangay Kulat, Kasiguran, Aurora, Region 3. Kompleto. Ayan.
Yung cheese it po. Na chicharin. Isa po. Tsaka yung clover. Tas, 20 pesos. 20 na lang po pwede. Ano candy na? Magkano po ba? Kulang ako yung piso. Sige, okay lang. Sige. Ano na lang po. Mementos na lang po na blue. Tawag mo na yun. Thank you po. Yan guys, nakabili na tayo ng mga snacks. So, balik na tayo dun. Ang ganda maglakad. Magkakadikit yung mga campsite dito guys. Mga beach resort. So, madami kayong choices. And, yung una namin napuntahan, mahal kasi yung tent pitching nila, nasa 1K. So, lumipat kami dito. And 300 pesos lang. Kaya dito na kami stay. Ating tagaluto. Ayan no, bonfire. Para kung nasa apoy. Guys, kain na guys. Nakapagluto na kami. Our dinner is corned beef with egg. Galing ko magsaing. Saktong-sakto. Diba? Hindi kaya sakto yan. Kapag di pa tayo dumating kanina, tapos dito na ako. Ang luto lang. Sunog na. Oo. Na para bang Lucky Masu. Thank you, Lord. May condiments talaga ako dun. Meron? Soy suka. Ba't di mo sinabi? Tsaka paminta, tsaka asin. Walang asin ko. Kaya pala matabang. Lagyan mo yung asin. Okay na. Yung tamad ko. Ayos lang. After nga namin kumain dito ay hindi na ako nakapag-vlog dahil in-enjoy na namin yung moment na ito. Sobrang saya ko nga dahil meron na naman tayong na-check sa mga bucket list nating puntahan dito sa Pilipinas. At isa yon ay ang Aurora. At samahan mo pa na may kasama tayo sa first camping natin. And sinubukan ko nga ditong gumising ng maaga para makita natin yung sunrise. So, hindi ako nakapag-vlog kanina kasi nag-drone shot ako. Mag-umaga na. Umaga na pala. 5:30 na guys. So, yan, nag-drone shot lang ako and papakita ko sa inyo mga... Ang ganda ng yan oh. Yan. Mag-breakfast lang tayo pero kape lang muna. May kape tayo dito guys. Nagdala ko ng yung pack. Then yun na lang yung natin. Yung tinimpla natin. Black coffee. Ang pait. Ang tapang. Kaya nga black coffee para magising ka. Sure ko gising ka na hanggang ano. Pack up natin.
Ano oras tayo alis? Kain lang tayo ng breakfast, tapos start na rin tayo linis ng gamit. Tapos sakto, maliligo pa naman. Parang maligo pa tayo. Ano muna, mag-pack muna tayo ng gamit bago ligo para minsan ng pawis. May naiwan pa guys na konting kanin, tsaka may salted egg and kamatis pa dyan. So yun na yung breakfast natin guys. Tapos eto kape. So eto yung tent natin. And then ito yung mga katabi natin. Tapos meron pa dito. Tapos meron pa dun guys, banda ron. Marami kami katabi kasi nakapack up na yung iba. Olis na ba yung iba? Oo, dito rin yung sarap natin. Wala. Oo nga no, meron din dito kanina guys, 3. Pero wala na. Hi guys, so ayun, naligo lang kami sa dagat and then nagpe-prepare na kami ng mga nagliligpit ng mga gamit. Hindi ko na napakita sa inyo guys kasi tignan naman yung area ko dun. Pakita ko sa inyo. Yun, andun yung tent namin guys. Sobrang init. Sobrang init guys kaya hindi ko ma-videohan tsaka mag-overheat yung camera. Tas nahulog nga yung camera ito. Nahulog yung Osmo Pocket 3 natin kaya hindi ko na inulit. Alam nyo, isa ko sa na-realize is mas mahirap mag-camping sa beach. Sa totoo lang. Grabe, ang kalaban mo dito is yung buhangin na makalat. And then, isa pa is yung hangin. Sobrang mahangin sa hapon to the point na hindi namin naikabit yung canopy. And nag-away pa kami dahil doon. Yun yung isa na kailangan nyo i-consider kung beach camping or sa bundok. I think sa susunod, mas prefer ko na yung mga bundok na camping, mga view deck, ganon. Kasi ang hassle sa beach guys, sobrang alam mo yun, titiisin yung sobrang i-challenge yung pasensya mo. Ang hirap namin itayo yung canopy, tapos at the end napag-decide na namin, wag na. Kasi nag-aaway na kami dahil lang dun. Hindi namin maikabit sa sobrang lakas ng hangin. Para kami nagpapalipad ng saranggola. Tapos ayun, naliligo na yung kasama ko. Ako naman susunod na maliligo. But before that, magbe-breakfast muna kami. And then ligpit yung ibang gamit. And then siguro magbabiyahe na tayo pabalik ng Alaminos guys, ng Pangasinan. Kasi nung isang araw, madami tayong kasama. So okay lang mag-rides kahit magabihan. Kasi meron tayong kasama in case of emergency. May tutulong sa atin. Pero ngayon na wala tayong kasama, kailangan natin maaga bimahe kasi if ever man, wag naman sana magkaroon ng aberya is maliwanag pa, hindi tayo gagabiin dun sa mga bundok na dinaanan namin. Kasi sobrang liblib guys, dadaan kayo sa bundok. Kaya mahirap na kapag masyado tayong ginabi. Kaya yun lang guys, update ko kayo mamaya. Hi guys, so yun, naka-set up na tayo nakaligpit na tayo ng mga gamit natin. And then, prepare na din tayo para umalis. It's already 10 AM in the morning. Siguro abutin tayo ng mga gabi na doon sa Pangasinan. Kasi dadaan pa tayo ng LU, ihatid natin yung kasama natin. So, mahaba-habang biyahe to. Actually, it's my first time na mag-camping and medyo parang tawag dito, parang epic feeling ngayong camping natin kasi akala ko madali lang pero
napaka-hassle pala, napaka-hirap ng mga ginagawa ng mga vlogger na nagka-camping. Akala ko parang ang dali lang panoorin, nakaka-relax. Pero kapag ikaw na mismo yung gumagawa, nakaka-stress guys. Lalo sa beach, ang hirap mag-setup ng camping sa beach. Kaya siguro sa susunod mga bundok, view deck, ganun. Yun doon na lang tayo magka-camping guys. Kasi na-stress talaga. So yeah, all goods na yung gamit natin, na-pack up ko na. And kita-kits sa daan. So bye. So bye. Ay, sobrang saya ng trip na to guys. As in, sobrang nag-enjoy ako sa mga nadaanan natin at pinuntahan. And talagang nabusog yung mata ko guys, no? Sobrang ganda ng mga tanawin. And napaka-memorable experience nito sa akin. Kasi sobrang haba ng biyahe na to. And yeah, sobrang nag-enjoy talaga ako sa trip na to. Kaya kung ikaw nagbabalak ka na pumunta rin sa Aurora Ace, marirecommend ko ang Aurora Province sa sobrang ganda nito. Pwede nyo i-check rin guys. Siguro hanggang dito na lang ako guys. I-end ko na ang vlog. Dahil pauwi na din naman tayo sa Alaminos, Pangasinan. Salamat sa mga sumabaybay hanggang dulo. And see you in the next vlog. Kita kits and bye!